Naglabas ang sariling flood control report ang minority bloc sa Senado sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta. Pero agad yang tinabla ni Senate President Tito Soto. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Bañas. Mean, ano ang laman ng report, ng minority report at saan ito pinagbasehan? Jiggy, 576 pages nga itong minority report o yung report na inilabas ng Senate Minority Bloc kaugnay pa rin sa mga investigasyong ginawa ng Senate Ribbon Committee sa maanomalyang flood control projects. Ano ba ang laman yan? Laman yan, kabilang sa laman yan, yung mga personalidad, private citizens man yan, mga government officials, politiko na nadidiin sa flood control scandal. Pinagbasehan yan, Jiggy, unang 3 hearings ng Blue Ribbon kung saan ang chairman ay si Senator Rodante Marcoleta. And then yung next 3 hearings kung saan ang chairman na si Senator Ping Lacson. Kabilang sa mga nabanggit na nadidiin sa mga nangyaring flood control hearings nga sa Senado ay si dating House Speaker Martin Romualdez. Una, dahil iniugnay siya ng mag-asawang kontratista na sila Sara at Curly Descaya. Ayon daw kasi sa kanilang transaksyon sa ilang mga kongresista na ituturo si Romualdez na umano ay kabilang sa mga nangikback doon sa mga flood control projects niyan. Itinuro din siya ng isa pang witness na si Orly Goteza na di umano ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa kanyang bahay. At nakasaad din sa report, Jiggy, na bilang dating speaker ng Kamara, hindi basta-bastang pwedeng maabsuelto si Romualdez sa mga pangyayari. Either complicit siya o may kinalaman siya sa paungurakot ng ilang kongresista o negligent siya o pabaya. At sa parehas na kaso, siya ay may pananagutan o may liability. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan natin, Jiggy. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa nyo dun sa kanilang mga testimonies individual. Talagang, for example, Gotesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Descaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Jiggy, discuss pa natin konti yung laman ng report ng Minority Bloc dahil sa loob niya nabanggit din ng ilan pang politiko na di umano posibleng nag-request o nakatanggap ng kickback mula sa flood control projects. Una, si dating Congressman Zaldico, hindi raw maibabaliwala yung laki ng kanyang partisipasyon bilang chairman ng dating House Committee on Appropriations. Nabanggit din ang pangalan ni dating Senador Bong Revilla na ngayon ay nakakulong na at ayon sa affidavit ni dating DPWH Yusek Bernardo ay nahatiran niya ng halagang 125 million pesos na kickback. Kasama rin ang pangalan ni Senator Joel Villanueva na kung naaalala natin sa pagdinig, sinabi naman ni dating DPWH official Alcantara na nahatiran din daw o nabigyan din daw ng kickback umano. Jiggy. At Mean, anong sabi ng minority senators dahil yun nga may ilang mga nadadawit din mula minorya dito sa flood control scam. Anong kanila reaksyon dito? Tama ka, Jiggy. Kasama din doon sa report na nilabas ng Minority Bloc yung pangalan nila Senators Jinggoy Estrada at Senator Chis Escudero na tama ka, parehas na member yan ng Minority Bloc. Pero may caveat dyan. Ang sinasabi dyan ng Minority Bloc, yung akusasyon o yung pagkakalink kay Senator Chis Escudero at dating Senador Nancy Binay ay pwede raw ituring na hearsay dahil walang matibay na ebidensyang naipresenta doon sa hearing na talagang may link sila sa paingikbak sa flood control projects. Habang yung kay Senator Jinggoy Estrada din daw, walang matibay na ebidensya at maituturing daw na unsubstantiated yung pagkakalink sa kanya sa flood control scandal. Jiggy. Sa report na ito, anong kanilang rekomendasyon? Kung may sapat na basihan daw at mapatunayan na talagang may kinalaman itong mga politikong ito sa pangingikbak o sa pangungurakot dito sa mga flood control projects na ito, wala naman silang nilagay na specific na kaso for specific politiko or specific official. Pero naglagay sila ng list ng mga posibleng ikaso gaya na lang ng plunder, malversation at direct bribery. Pero nung tinanong sila Senator Rodante Marcoleta at Senator Amy Marcos, sino ba yung pinakamataas na opisyal na pwedeng kasuhan dyan, narito ang tugon ni Senator Marcoleta. Merong question mark nga sa makikita nyo rito yung mga kung Jiggy? Sa panig ni
Senator Soto ay tinabla agad niya itong report na ito ng minority. Bakit niya ginawa yun? Tama ka, medyo parang uminit ang ulo ng Senate President Tito Soto dyan. Una, wala siyang nabasa na sinasabing minority report. Pangalawa, sabi niya mali yung term na minority report. Sabi niya walang mag-e-exist na minority report hanggat hindi nakakapaglabas ng main report yung main committee ng Blue Ribbon. Kasi yung nangyari dito, Jiggy, naunang naglabas ng report yung minorya kesa doon sa mismong Blue Ribbon na report ni Senator Ping Lacson. Ano? At ang sinasabi rin, technicality, sabi ni Senate President Soto, hindi dapat sa opisina niya isinusumite yung mga ganyang report kung hindi sa bills and indexes. So bakit, sabi niya, ang tagal nyo ng senador, bakit hindi nyo pa alam ito? Higit sa lahat, ang sabi ni Senate President Soto ay walang bisa yung report na yan at piece of paper. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Wala. Pang-media. Silbi nun even a majority report, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. At yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.